Another vlog, another day. So ito na nga ako mga mare, naisipan ko na namang maligo sa ulan. Dahil nga sa ulan na to mga mare, naisip ko na rin na linisan yung motor ko. Birang-bira nga lang din itong malinisan kasi nga araw-araw may delivery. At laging busy sa negosyo, hindi ko na siya nakaharap washing room. So sabi ng iba mga mare, mag-isa ko na nga lang dito sa bahay, hindi ko pa maasikaso lahat ng mga gawaing bahay. Yun na nga mga mare, mag-isa ko lang dito bahay, kaya hindi ko naasikaso lahat ng gawaing bahay. Sa mga hindi nakakaalam, ganito po talaga ang negosyante. Mas inuuna po namin ng pagtitinda, pagpo-post, pagla-live. Minsan mga mare, nakakalimutan na rin namin kumain. Dahil may tinatarget kaming kita sa isang araw. At pag di namin kinita iyon sa isang araw, matatampakan kami ng mga bayarin. Dahil ang ginagamit naming puhunan is galing din sa utang. Marami nagsasabi na pag negosyante ka is mayaman ka. No, nagkakamali po kayo doon. Akala nyo lang po is mayaman kaming mga negosyante. Yun lang po yung tingin ninyo sa amin dahil nakikita nyo nakakapundar kami ng mga gamit. Pero hindi ibig sabihin po nun is mayaman na kami. Gusto lang po namin magpundar ng mga gamit dahil yun po yung nakakawala ng mga pagod namin. Mahirap po yung maging negosyante kagaya po namin online seller. Yung 24 hours pag minsan, 4 na oras na lang po yung tulog namin. Magandang dinggin, online seller, ganito. Pero sa totoong buhay po is talagang konti na lang yung pahinga namin. Madami din kami sinasakripisyo sa negosyong ito. Minsan yung mga anak namin hindi na po namin naasikasong mabuti. Yung gustong-gusto mo silang alagaan pero hindi ka pwedeng huminto. Ang ending, iba ang nag-aalaga sa mga anak naming mga negosyante. Yung mas malapit pa sila sa nag-aalaga sa kanila kaysa sa yung ina nila. Mahirap yun bilang sa parte ko na ganun ang nangyari. Hindi ko gusto, pero yun ang nangyari dahil nga mas malaki ang kinikita ko sa kinakasama ko. Madami ang sakripisyo bilang online seller. Madami ang sakripisyo bilang isang ina na ikaw dapat ang nag-aalaga sa mga anak mo. Kaya hindi ko maitatanggi na medyo malayo yung loob ng mga anak ko sa akin. Madami nagtatanong, bakit yung mga anak mo is mas malapit sa ama nila? Sa mga hindi po nakakaalam is ako po talaga ang naghahanap buhay or ako po talaga yung sabihin na natin na mas malaki ang kinikita. Minsan may mga time pa nga na nagkakasakit yung mga anak ko. Yung pahinga ko na lang natulog na 4 na oras ay hindi ko na magawa dahil bilang isang ina at bilang ina, iba po talaga yung aruga ng isang ina. Kahit na negosyante tayo na nasasabi is kapag nagkakasakit ang mga anak natin, hindi po natin sila matulugan. Or sa mas madaling salita, mas maasikaso po talaga tayo sa mga anak lalo kapag nagkakasakit sila. At iba pa rin ang alaga ng isang ina. Hindi ibig sabihin na porket negosyante ako is pabayaan na akong ina. May mga time na kung nagkakasakit ang aking mga anak, mas inuuna ko po talaga sila kaysa sa negosyo ko. Para sa mga online seller na kagaya ko, mababa man ang tingin ng iba sa atin dahil ultimo pa yung binibenta natin. Naging tindahan man ang Facebook natin, pagkain, make-up, sapatos, damit, bigas, unan, furniture, or household, mga ukay, supplies. Heads up, marangal kang maghanap buhay nang walang tinatapakang tao. Naging kargador ka man, delivery girl, or delivery boy ka man, hindi mo ikakahiya ito. Isa ka mang nanay or single mom na may bitbit na anak habang kumukuha ng pa-order mo tuwing supplies day, hindi iniinda ang bigat kasi online seller ka. Binubuhat mo yung anak mo habang meron kang bitbit na delivery. Kaya mo yan. Estudyante ka man, nagtiyaga, bumiyahe araw-araw sa isa-isang order ng sa mga classmate mo, nag-uumpisa ka lahat sa maliit, kapit lang kasi online seller ka eh. Tapos sa mga lalaki na nagbebenta ng mga pambabaeng damit or mga underwear, ganyan, kahit make-up pinupost mo, huwag kang mahiya dahil online seller ka. Hindi ka mababa. Gusto
Gusto ko lang sabihin sa lahat ng online seller is nakaka-proud. Nakaka-proud tayo or nakaka-proud kayo. Hindi biro yung mga ginagawa natin na bilang online seller. Proud ako sa inyo bilang online seller. Alam niyo ba, ang online seller ay iba-iba ang nakakausap araw-araw. Iba ang nakakasalamuha araw-araw. Iba-iba ang ugali ng mga nakakausap namin araw-araw. Meron yung demanding, buraot, kuripot, at pabudol. Pabudol or budol talaga. Meron pa nga yung mga bogus buyer. Tapos may buyer pa na halos hanginin na lang yung produktong binibenta mo, knowing na maliit lang ang tubo mo. Tapos minsan ka na rin nabiktima ng mga scammer. Alam na alam ko yung feelings na yun kasi diyan ako galing eh. Yung pagsisimula ng pagsisimula pa lang sa pagiging online seller. Ayan, hindi pa natin alam or hindi pa natin gamay yung mga tao na sino ba yung totoo or sino ba yung nanloloko, ganyan. Kasi nga, nagsisimula pa lang tayo. Pero, di ba, online seller ka, kailangan matuto ka. Ibig sabihin, maganda rin yung karanasan na ganito para matuto ka. Nangyari man sa'yo yan, pero pinanindigan kang huwag gawin sa iba. So, ibig sabihin, huwag nating gagawin sa iba. Kasi nga, nangyari sa atin. Pakalagaan mong pangalan ng ibang online seller. Alam na alam ko yung feelings na yun kasi dyan ako galing eh. Yung pagsisimula pa lang sa pagiging online seller. Ayan, hindi pa natin alam or hindi pa natin gamay yung mga tao na sino ba yung totoo or sino ba yung nanloloko, ganyan. Kasi nga, nagsisimula pa lang tayo. So, huwag kang titigil araw-araw. Isipin mo yung vision mo, stop for a minute, dream, before you start the day. Pause without hesitation, walang bibili. If they see your realness or pinagbubutihan mo ang work mo, possible na wala. God is with you. Kaya pag tinanong ka, anong trabaho mo? Sumagot ka, sabihin mo, online seller ako. Habang tulog ako, may kinikita ako. Habang nasa bahay ako, may customer ako. Online seller ako, wala akong boss. At soon, hindi nyo na kami mamaliitin. God bless sa lahat ng online seller na kagaya ko. Laban lang sa hamon ng buhay. Thank you for watching from Mami G.